Matapos magkunwaring patay ang aking asawa, uminom din ako ng gamot na pampanggap na patay. Nagkunwari siyang patay at tumakas kasama ang buntis na kalaguyo. Iniwan niya sa akin ang magulong kalagayan ng sambahayan ng Xuanpingbo. Nagkunwari rin akong patay. Dinala ko ang lahat ng aking dot at nagtungo sa Jiangnan. Nag-asawa ako ng napulot na iskolar bilang manugang. Pagkalipas ng 10 taon, nang muli siyang bumalik sa kabisera, hindi na umiiral ang bahay ng Bo. Ang iskolar pala ay ang nawawalang napatalsik na prinsipe ng korona. Napawalang sala ang napatalsik na prinsipe. Naging kamag-anak din ako ng maharlikang pamilya. Matapos mahulog sa bangin at mamatay ang aking asawang si Lu Xingzhou. Nang inaayos ko ang kanyang mga gamit, natuklasan kong may inaalaga siyang kalaguyo sa Yanyo Ali na nagngangalang Lin Shuanga. Tinrato niya ang babae na parang hiyas. Maraming gamit sa kanyang lihim na imbakan. Lahat ay ipinadala sa kanya, kasama ang puting batong jade na kilin na bigay ng emperador na pampabigat ng papel. Inisip ko na ngayong patay na siya. Bilang legal na asawa dapat ko siyang hanapan ng patutunguhan. Ako ay mahabagin. Iniisip ko na mahirap ang buhay ng babae sa panahong ito. Wala siyang kamag-anak. Ang pagiging kalaguyo ay maaaring hindi niya pinili. Hindi ko balak ibenta siya. Matapos bawiin ang mga gamit na bigay ng emperador, bibigyan ko siya ng pilak at pauuwiin na lang sa probinsya. Ngunit nang makarating ako sa Yanyo Ali, nakita ko ang kalaguyo na may dalang maraming bagahe at lumalabas sa maliit na paupahang bakuran ni Lu Xingzhou. Palihim siyang sumakay sa isang karwaheng hindi kapansin-pansin. Ang babae ay napakaganda, bahagyang nakausli ang kanyang tiyan. Pamilyar sa akin ang gintong palamuting suklay sa kanyang buhok. Ito ang pulang batong ruby na ruyi na suklay mula sa aking dot. Ilang araw na ang nakalipas nang bigla itong mawala. Sinabi ni Lu Xingzhou na malamang ay may aliping nagnakaw. Dahil dito pinarusahan pa niya ang 2 alilang naglilinis sa mga bakuran. Hindi ko inakala na siya pala ang kumuha. Mas hindi ko inakalang lalabas ang bagay na iyon sa ulo ng isang kalaguyo. Tunay ngang napakabuti kong asawa. Papalapit na sana ako para hulihin sila. Nang may makita akong kamay na lumabas mula sa kurtina ng karwahe. Marahang ay nalalayan ng kalaguyo. Shuang-er, hayaan mong tulungan kita. Ang boses na iyon ay lubos kong pamilyar. Aking asawa si Lu Xingzhou. Pagtingin ko sa malaking kamay na nagbukas ng kurtina, malinaw ang mga buto at maputi. Ang pinakamahalaga ay may bakas ng kagat na may peklat sa likod ng kamay. May ganoong sugat din si Lu Xingzhou. Ako ang kumagit noon, dahil nalaman kong maganda lang sa labas ang kanilang sambahayan ngunit bulok sa loob. Bago pa man ako ikasal, may utang na silang daan-daang libong pilak. Gusto niyang gamitin ang aking dot para takpan ang utang. Sa sobrang galit ay kinagat ko siya. Hanggang duguan siya. Gusto kong maturuan siya ng leksyon. Para malaman niyang hindi ako madaling apiin. Hindi niya kailanman gagalawin ang pilak ng aking dot. Noon ay sinabi lang niyang alam na niya ang mali. At nilambing ako na pangakong magiging mabuti siya sa akin. At hiniling na tulungan ko siyang mabayaran ang mga utang. Ngayon kapag iniisip ko, hindi siya nagsisi. Napagtanto lang niyang hindi ako madaling lokohin. Kaya pinili niyang tumakas, gamit ang huwad na kamatayan para iwan ang lahat ng gulo sa bahay. Napakawalang puso niya, binibini. Ang taong iyon ay ang manugang. Hindi siya patay. Matalas ang mga mata ng aking personal na aliping si Ziyuan. Sa isang tingin lang ay nakita niyang ang taong iyon ay si Lu Xingzhou na dapat ay nakalibing na. Siya iyon. Tumango ako, sabay senadoryas na hinaan ang boses. At hinayla ko siya sa gilid para magtago. Binibini, bakit ka nagtatago? Kung hindi ka susugod ngayon, ang manugang ay sasama na sa kalaguyo. At tatakas, hindi niya maintindihan. Itinaas niya ang manggas at gustong sumugod. Para ipaglaban ang hustisya ko. Mas madaling ayusin kapag nakatakas na sila. Kung susugod ako ngayon, mabibigo ang kanyang pagpapanggap na patay. At kailangan pa rin niyang maging asawa ko. Papipilitan pa rin akong tulungan silang magbayad ng utang. Mas mabuting paniwalain ang lahat na patay na siya. Wala siyang travel pass kaya saan man pumunta ay magtatago bilang palaboy. Hindi na siya ang marangal na tagapagmana ng bahay ng Bo. Ganito nila ako kinwenta, kaya sasabay na lang ako sa Agos. Para malaman niya ang kahihinatnan ng pagtakas. Ngunit pagkatapos nilang umalis, kailangan ninyong mabalo. Hindi iyon makatarungan sa inyo. Kahit paano isipin ni Ziyuan ay lugi pa rin ako. Hanggang, noon siya ang asawa at ako ang asawa niya. Siya ang aking langit, siya ang sinusunod ko. Ngayon ako ang nasa liwanag. Siya ang nasa dilim. May pera ako, wala siyang pera. Ako ang nakatataas. Siya ang mababa. Naging kawili-wili ang mga pangyayari. Bahagya kong itinaas ang sulok ng labi. Ang lungkot ko noon sa pagkamatay ng aking asawa ay naglaho sa isang iglap. Lubos itong napalitan ng galit. Kung siya ang gumawa ng una, gagawin ko ang 15. Kung naglakas loob siyang magkunwaring patay at tumakas kasama ang kalaguyo, maaari kong putulin agad sa puso ko ang ugnayan naming mag-asawa. Kung hindi ko agad natuklasan, malamang paglipas ng maraming taon,
Matapos kong bayaran ang lahat ng utang ng bahay ng Bo, babalik siya sa bahay ng Bo kasama ang kalaguyo at kanilang mga anak. Siya pa rin ang batang Panginoon ng Bo. Hindi ba makatarungan na itaas ang kalaguyo bilang pantay na asawa matapos manganak? Dahil wala akong anak, ang kanyang mga anak sa kalaguyo ay magiging lehitimong tagapagmana ng bahay ng Bo. Pagkatapos ay hahanap siya ng dahilan upang itaboy ako. O kaya makita niyang wala akong masasandalan. Hahayaan niyang agawin ng mga anak sa kalaguyo ang mga tindahang pinaghirapan ko at ang aking dote. At saka ako lasunin hanggang sa mamatay. Posible ang lahat, bagamat hindi pa nangyayari ang mga iyon. Tama rin ang sinabi ng Binibini. Ano ang balak gawin ng Binibini? Umango si Ziyuan. Siya ang aliping kasama ko sa pag-aasawa. Natural na buong puso siyang nasa panig ko. At iniisip ang para sa akin. Bumalik ka sa bahay ng aking ina. Iutos sa kuya ko na maghanap ng ilang taong magpapanggap na tulisan. Kapag nakalayo na sila ng sapat, harangin sila at magnakaw. Pagkatapos samsamin ang lahat ng mahahalagang gamit nila. Bugbugin silang dalawa. Mas mabuti kung maputulan ng kamay o paa. Ganito akong tao. Napakatindi kong magtanim ng galit. Hindi lang pagtataksil ng asawa. Kahit walang kwentang asong dilaw na umihi sa sapatos ko. Kailangan ko ring patayin bilang ganti. Sila ang nanggulo sa akin. Para bang sumipa sila sa bakal na pader. Dahil gusto nilang tumakas. Gustong magpalit ng pangalan at mabuhay ng palihim. Mas mabilis kung mapuputol sa puso ko ang ugnayan naming mag-asawa. Hayaan ko kayong magtago ng lubusan. Tikman ninyo ng gusto ang hirap ng pamumuhay na walang pangalan. Akala nila sapat na ang pag-ibig para mabuhay. Ngunit sa totoo walang magagawa kung walang pera. Syempre hindi ko rin sila itutulak sa ganap na kawalan. Para mapilitan silang bumalik agad sa kabisera at umamin ng pagkakakilanlan. At ipagpatuloy ang marangyang buhay. Gagawin kong magutom sila, ngunit hindi hanggang sa mamatay. Pamumuhay silang nahihirapan ngunit may kaunting pag-asa. Hanggang sa tuluyang mawala ang bahay ng Bo. Kakapabalik ko lang sa bahay ng Bo. Nakaharang na sa labas ng tarangkahan ang mga naniningil ng utang. Bagamat hindi pa nagluluksa ang bahay ng Bo. Ang balita ng pagkamatay ni Lu Xingzhou ay alam na ng lahat. Ang matandang Bo ngayon ay nasa templo sa labas ng lungsod at hindi na nakikialam sa mundo. Ang ginang ng Bo ay matagal nang may sakit. Ngayong patay na si Lu Xingzhou. Natatakot silang walang magbabayad sa mga utang. At tuluyang maging masamang utang. Nang makita ito ni Ziyuan, tinulungan niya akong bumaba ng karwahe mula sa malayo. Tahimik kaming pumasok sa bahay ng Bo mula sa likurang pinto. Kung hindi ay tiyak na magkakaroon ng gusot. Kahit hindi ako ang may utang. Kahit wala akong alam nang ako ay ikasal. Ngunit hanggat ako pa ang batang ginang ng bahay ng Bo, hindi ko maaaring iwasan ang usaping ito. Ang pagkana ni Lu Xingzhou ay tunay na napakalupit. Inabot ko kay Ziyuan ng isang maliit na supot ng gintong tipak. Dalhin mo ito sa bakuran ng biyenan. Hanapin mo ang personal na aliping kababayan mo. At palihim kang mag-usisa. Matapos magkunwaring patay si Lu Xingzhou. Ilang ulit akong hinarang ng biyenan sa paghahanap ng kanyang bangkay sa ilalim ng bangin. Sinabi niyang ayaw niyang makita ng iba ang bangkay na kinain ng mga mababangis na hayop. Ngayon kapag iniisip ko marahil matagal na niyang alam ang totoo. Tumango si Ziyuan. Ang kababayan niyang iyon ay sobrang sakim sa pera. Ang ginang ng Bo ay kuripot at makunat. Malupit din sa mga taong nasa paligid niya. Kung gusto mong malaman ang totoo mula sa bibig ng alilang iyon. Sapat na ang mga ito. Makalipas ang isang oras, bumalik si Ziyuan. At palihim na bumulong sa aking tainga. Sinabi ng alila, na minsang ipinagalaw ng ginang ng Bo ang karwahe ng tagapagmana. Ngunit noong araw na iyon ay wala ang tagapagmana sa karwahe. Nagtago siya sa tirahan ng kalaguyo sa Yanyo Ali at nag-iinom. Pagkatapos ay tinapak ng ginang ng Bo ang kanyang hita at sinabi, na ang pag-aasawa sa isang anak ng mayamang mga ngalakal na tulad mo, ay para lang punan ng pagkalugi ng bahay ng Bo. Kapag napunan na ang pagkalugi, makakabalik ang kanyang anak at mamuhay ng maayos. Pagkatapos ay maghahanap ng paraan upang dungisan ang iyong puri. At ilulubog ka sa lawa. Pagkarinig ko nito, sa sobrang galit ay napakuyong ko ang aking mga kamao. Ang matandang masamang babaeng iyon. Nakala kong wala siyang kasalanan. At nais ko pa sanang patawarin siya. Dahil gusto rin pala niyang mamatay ako. Huwag niya akong sisihin kung magiging malupit ako. Tungkol sa matandang babaeng iyon. Hindi ko balak na ako mismo ang kumilos. Malubha na ang kanyang karamdaman. Hanggat hindi ako tutulong, tiyak na mamamatay siya. Nang marinig ko ang ulat ng bantay sa pintuan. Ayaw pa ring umalis ng mga naniningil ng utang. May pahintulot ng biyenan. At nag-iingay na nais akong makita. Sinabi ko sa kanya, buksan mo ang pinto. Dalhin sila upang makita ang matandang ginang. At sabihin sa kanila, isa lamang akong babae ng loob ng bahay. Ang lahat sa pamilya ay kailangang payahan ng biyenan. Kung nais ng biyenan na ako ang mag-ayos ng kaguluhan, ibabalik ko sa kanya ang problema. Hayaan silang mag-ingay sa harap ng biyenan. Mas mabuti kung magalit siya ng gusto. Pagkaalis ng bantay sa pinto,
Pinagbilinan ko sina Ziyuan at Qingdai na bilangin ang lahat ng aking dot. Hindi maintindihan ni Ziyuan. Bakit? Binibini hindi naman po ninyo balak gamitin ang sariling dot para punan ang pagkalugi ng bahay ng Bow. Karapat dapat ba sila? Umiling ako. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay ilihim at mabilis na ilabas ang mga bagay na ito. Umarkila ng bangka. Pupunta tayo sa Jiangnan. Hindi ko kailanman ibibigay ng mura ang aking dot sa bahay ng Bow. Magandang pangarap nila. Tinanong ni Ziyuan. Sa Jiangnan, maiintindihan ko kung aalis kayo sa bahay ng Bow. Ngunit bakit hindi umuwi sa sariling pamilya? Inabot ko ang kamay at marahang tinapak ang kanyang noo. Handal na bata. Ayon sa batas kailangan kong magluksa para sa kanya ng 3 taon bago makauwi. Kung babalik ako ngayon sa aming tahanan, makakapag-asawa pa ba ang aking mga kapatid na babae? Sasabihin ng iba na ang mga anak na babae ng aming pamilya ay walang puso at walang dangal. Ngunit kung ako ay magpapanggap na patay, iisipin lamang ng iba na ako ay napatay ng mga utang ng bahay ng Bow. Sa oras na iyon ang mumurahin ng lahat ay ang Ginan at ang buong bahay ng Bow. Pagkatapos ng pagpapanggap na kamatayan, bibili ako ng isang bakuran sa Jiangnan. Doon tayo maninirahan. Isasara ang pinto at mamumuhay ng tahimik na sarili nating buhay.